po si Pauline Basilides, also known as Pao po, and I'm currently based in Australia. Lima na pong taon na makakaraan, isa lang akong simpleng worker sa Australia na may maayos na trabaho sa ibang bansa. Naku-breakdown agad At noong 2019, sinubukan ko ang online selling. Ang layunin ko noon ay simple lang, makabili ng murang product at kumita kahit konti. Sa pag-usbong ng negosyo ko, nagkaroon ako ng oportunidad na makatulong sa mga kamag-anak ko dito sa Pilipinas, yung mga walang trabaho. Noong 2020, nakilala ko si Ira Jane Barredo. Dahil pareho kaming distributor ng isang skincare brand, mula sa pagiging business acquaintance, naging magkaibigan kami, at higit pa roon, itinuring ko siyang parang tunay kong kapatid. Madalas akong mag-open sa kanya ng personal kong buhay at problema dahil naramdaman ko na pareho rin ang tiwala niya sa akin. Isang araw, nag-open siya sa akin na pinagtatawanan siya ng ibang online sellers dahil nagpunta nga siya sa Sofitel ng nakatrap. Bilang kaibigan, gusto ko siyang ipagtanggol kaya in-offer ko na gamitin niya ang bago namin sasakyan. Bagong-bago pa at hindi ko pa ito nagagamit. Basta ingatan lang niya. Nang hindi niya ito makuha, pinakiusapan ko yung pinsan ko na ihatid from Cavite to Antipolo. Ilang linggo matapos nang gamitin, aksidente sila. Agad siyang tumawag sa akin, umiyak at balisa. Pinakalma ko siya matapos yung incident. Patuloy pa rin namang naging maayos yung ugnayan namin after nung accident na yun. Binigay ko yung listahan ng kailangan para sa insurance kahit paulit-ulit siyang hindi makapag-update, inintindi ko siya. Hanggang sa ako na nag-asikaso ng towing from Antipolo to Nissan Otis. Dahil ilang buwan na itong nakatenga sa labas ng bahay nila. From March 2021, naumpisahan yung pag-ayos ng sasakyan noong May 2021 at natapos nitong October 2021. Noong July, pinadala ko sa kanya ang listahan ng damages at quotation mula sa kasa, hindi para maningil, kundi para maipaalam ang totoong pinsala. Pero bigla siyang nag-hysterical dahil pinsan ko raw ang nakikipag-communicate sa kanya. Ang hindi niya binanggit, ako ang tumutulong sa kanya noon sa Shopee store niya sa kabila ng pagiging busy ko sa trabaho ko. Lahat ng suporta, oras, lakas, pera, ibinigay ko ng buong puso sa kanya. Wala akong hinihinging kapalit. Tumulong ako dahil sabi niya, gusto niya makaahon sa buhay. At dahil sa kontento na ako sa kung anong meron ako, handa akong magsakripisyo para sa kapakanan niya. Pero anong gandang nakuha ko? Siniraan ako ni Ira sa social media. Tinag niya ako bilang scammer. Nagpakalat ng kasinungalingan kahit napatunayan sa korte na wala akong in-scam sa kanya. Dahil sa paninira niyang to, gumuho ang mundo ko. Hindi ako makatulog. Nagka-anxiety. Bigla na lang ako umiiyak. Paulit-ulit na trauma. Paulit-ulit na breakdown. Ang tahimik kong buhay, ginulo niya dahil lang sa pansariling interest at gustuhang sumikat. At ang mas masakit pa, hindi ako ang una at hindi rin ako ang huli. May iba pang tao siya nasaktan pero pinili lang din nilang manahimik. Kaya ako nagsasalita ngayon. Ito ang isa sa pinakamahabang laban ng buhay ko. Pero dahil nga goal-oriented ako, naniniwala ako na may hustisya sa Pilipinas. Hindi ito para sa atensyon, ito ay awareness, lalo na isa siyang brand owner. Hindi natin dapat kalimutan na may ganito siyang kaso. Maraming nasaktan at niloko at ngayon panahon na para itama ang mga mali. Yun lang po. Yung paninira ni Ira na scammer po kayo, gano'ng itinagal po? Nabot ko yun ng 3 months actually up until now. As in, everyday po siya nag-do? Nung span of 3 months nung 2021, everyday po yun. Live, TikTok contents, posts, story, lahat po. At anong scam daw po yung inaano na sa inyo? Kaya sasakyan naman po yung issue. Hindi ko po alam kung ano yung in-scam niya. Ang sabi niya yung mga products na hindi ko daw binayaran. Pero napatunayan naman po na nabayaran po namin yun. Yun po. So sa products niya? Yes po.
Kasi nagpapalitan po kami ng products ni Ira. Bilang distributor po? Opo, bilang distributor, and siya po is kilalang importer ng mga Thailand products. Kailan po kayo nag-start sa beauty business? 2018 po. 2018. 2018 po ako nag-start ng skincare business. Alam ko pre-pandemic po ata to eh. Kasi ang pandemic po ba 2021? 2020. 2020, opo. Yes, doon tayo nag-lockdown, mga March. Opo. Tapos, noong 2019, doon niyo siya nakilala. Yes po, 2019 nakilala ko po siya sa isang skincare brand. Kasi pareho po kami distributor doon. And nakuha niya po yung attention ko noon kasi yung owner po ng skincare na yon may umaatake po sa kanya. Si Ira din po yung parang nakikipagbigtigan din sa nakakaaway. Which is parang ako, na-amaze po ko sa kanya na parang kalaban pala tong tao. Tapos from there, nagkausap na po kami, nagkakilala na. Hanggang sa naging lumalim na po yung relasyon namin bilang magkaibigan. So, bale, meron online group ng Yes, mga community ng mga beauty. Ano po siya, nasa group chat lang po kami ng isang skincare brand. Tapos naging close na. Opo. Yun po. At anong pakiramdam mo ngayon dahil sa victory na yun? Yung victory po yun na meron na parang ako napunutan ng konting tinig. Kasi napatunayan ko po sa sarili. Parang ano ba ang term? Basta nabunutan ko ng tinig eh. Kasi nagkaroon po ng justice. Kasi sa dalalim po ng pinagdaanan ko sa kanya, sa sakit na pinagdaanan ko sa kanya. At the end of the day, nangahawakan ako na guilty siya. Na tama siguro na nagtatama nga na nag-file ako ng case. Kasi may mistake siya. So, final yung case year 2020. 2021 na po. 2021. December po siya kung hindi ako nagkakamali. So, umabot yung 4 years. Opo. Sobrang tagal po ng process ng justice, pero at least meron pong justisya pa din sa Pilipinas. So, ibig sabihin, you have to appear in Yes po. person. Kasi taga-Australia po kayo. Tapos, Nung nasa trial court na po, sa RTC na po yung case, I had to stay 3 months po dito sa Philippines. Kasi kailangan ko pong umattend ng cross-examination din. Tapos, nagpapadelay din po sila eh. Kasi parang may mga certain reason na hindi makaka-attend, ganyan. So, it took us 3 months na mag-stay po dito sa Pilipinas. And from there po, kasi 1 month lang po yung alam namin leave eh. So 2 months po akong leave without pay nung time na yun. Knowing na wala na po akong business that time. Na yung personal work ko na lang din ginagamit ko money and savings po namin. Which is sobrang sakit kasi sabi ko nga, hindi ko naman deserve yung nangyayari noon na mag-leave sa work. Puti na lang yung work namin. Is naintindihan na kailangan yung process. Akala ko babalik kami sa Australia nang wala nang trabaho. Yeah, parang nung time din na yun, parang gusto ko na din itigil. Kasi baka mamaya, bumalik din naman ako ng Pilipinas. Hindi ko alam kung maintindihan pa ng trabaho namin na mag-iisay kami ng ganito katagal. Diba? Unlike, hindi ko nga alam eh, parang maswerte pa kami nung time na yun eh. Kung dito sa Pilipinas, wala ka nang babalik ang trabaho, diba? Pag ganun yung nangyari sa'yo. And nung time din na yun, takot na takot ako lumabas. Kasi, syempre sa Australia, hindi naman Australia na doon, marami ding Pinoy doon eh. Knowing na lahat ng tao ng pandemic nasa social media, natatakot ako makakita ng Pilipino. Kasi baka mamaya alam nila yung issue. Tapos, nag-viral yun. Nag-viral talaga siya eh. Kasi imagine, everyday, tapos Monday, morning, night, naka-live. Di ba? Sabi ko nga, wala na akong buwak ihaharap ata sa mga Pilipino. Sabi ko, nagtatrabaho na naman ako ng maayos. Tapos ganun yung ginawa mo sa akin. Wala akong ibang ginawang hindi maganda sa kanya eh. Alam na partner ko lahat. Na pagkagising ko ng umaga, nasa laptop na ako. Inaasikaso ko yung shopping. Yung shopping niya. So it became traumatic for you? So, sobra po. Did you seek professional help? Hindi po eh. Kasi pandemic po yun eh. Parang ayoko na lumabas ng bahay. Sabi nga po nila, paano ko daw kinaya na nasa bahay lang ako. Siguro po dahil din po may support ako ng partner ko, family ko. Yun. Tapos, siyempre, nag-pray din po ako na
tulungan ako ni Lord na ma-overcome to, and naniniwala po ko na at in the end, may outcome na maganda. Ang lagi ko lang panangahawakan, nangyari to kasi may magandang plano si Lord sa buhay ko. Yun lang po. As a Christian growing up, yun lang po yung pinangahawakan ko lagi. Kahit anong mangyari sa buhay ko, laging may plano si Lord para sa akin. Hindi man to maganda sa buhay ko ngayon, pero alam ko later on, may reward na ibibigay sa akin si Lord. And feeling ko, itong verdict na binigay ni Judge is yung reward na hinahanap ko dito sa case na to. Nakita niya gano'n kaseryoso sa case na to, na hindi ako magtitiis ng almost 5 years pa to, o 4 years tong case na to. Miss Pauline, during the hearing po ba, nag-appear po ba siya sa hearing na yun? And then, may time po ba na nag-apologize siya or something? Hindi kasi hindi nag-appear si Ira as from what I know sa mga lawyer. Kasi after 3 months na nagstay ako dito sa Pilipinas, bumalik na ako ng Australia. Tinatanong ko sila, attorney, kung madin ba si Ira, hindi daw. And tama po ba, attorney, hindi na nag-testify si Ira? Si Ira, kasi may option naman siya to testify in court to defend herself, but she opted not to testify. So hindi siya umupo sa witness stand para mag-testify. And with regards naman sa attendance niya dun sa hearings, actually nagkakataon na every time na nandun si Miss Pauline, wala naman si Miss Ira. So parang hindi sila nagtatagpo. And I don't know if that was planned or coincidence lang. Basta hindi sila nag-meet. Pero, attorney, sorry po, hindi ko po nakuha. Ano po yung kasong final po against kay The case filed was cyber libel. Libel committed through social media. So it's parang traditional libel lang naman siya, same as libel na as we know before. But this time, of course, there is the use of computers or any electronic device. So yun yung the means was the electronic device. Miss Pauline, with experience niyo po with a friend po, no? With a former friend, nahirapan na din po ba kayo magtiwala pa ulit sa parang kaibigan din po or and to kahit kanino po? Dahil dun nangyari, nagkaroon ako ng trust issue. Takot na akong magtiwala. Kasi all in ako kay Ira eh. Naging natakot na parang nagkaroon na ako ng boundary na hanggang di ba lang ako. As in, yung being friendly na ako before, takot na akong magtiwala, takot na akong mag-share ng kung kailangan mo ng tulong, double, triple check ko talaga kung kailangan mo ng tulong eh. Kasi baka at the end of the day, gamitin na naman against sa akin yung tulong ko. Ayun. Attorney, sorry, yung cyber libel, so what constitutes it? Talagang may malicious intent siya? Yes, one of the elements ng cyber libel is yung malicious intent. So, aside from the fact na merong parang imputation of a crime or vice against one person, there's also another element yung identity ng person, kung identifiable ba, kung na-mention ba yung person, na siya ba yung tinutukoy dun sa post. So it doesn't mean na papangalanan siya, but if a third person can identify, parang masasabi ng third person na yeah, that's Pauline, so that's yung presence ng ganyan element nandun din. And again, yung malicious intent, it has to be malicious kasi criminal case kasi ang cyber libel. So kinailangan po ni Miss Pauline ng mga witnesses para to support na nakapanood, nakakita ng mga viral para umusad po ng kaso. Yes, pag mga ganong, syempre yung screenshots, they are acceptable evidence from Miss Pauline. And syempre, kailangan lang authenticated na hindi siya, kumbaga, hindi siya inedit. Kumbaga, kung ano yung pinublish, in-screenshot siya as it is, yun lang yung mga kailangan nang i-prove that there was really a post against her and that it was posted by that person. Kaya po ba matagal? Kasi parang kasamang inimbestigahan kung totoo yung scam para mapatunayan. Oo, kasi syempre when we file cyber libel cases, dumadaan siya sa prosecution muna, sa fiscal muna. So bago siya umakyat sa korte, meron munang preliminary investigation na tinatawag.
na titingnan ng ating fiscal kung talaga bang merong enough evidence para iakyat yung case sa korte. And that alone will take months. Kaya minsan tumatagal siya. And actually maraming cases na sa fiscal pa lang hindi na siya umaakyat sa korte kasi nga para sasabihin nila parang hindi naman identifiable yung person dito eh. Parang in general lang kasi 'di ba marami namang nagpaparinig lang. So we don't know kung sino yung tinutukoy niya and pwedeng sabihin niyo ng accused or respondent, sabihin na no, that's not referring to that person. I'm referring to someone else. So yun pa lang defense na agad yun. Mahihirapan na yung mga private complainants na patunayan na no, that's me. Kaya during preliminary investigation, tumatagal siya. It takes months talaga. Kaya yung sinabi niya kanina, it was filed in 2021, bakit umabot ng ganito? Kasi kinoconsider din natin yung time na mayroong preliminary investigation na ginawa bago umakyat sa korte. Kung nabanggit niya yung parusa kay Ira ay 40,000 na multa. Yes. Nabutan mo pala yun. Oh, yes. Ano pang apektado sa buhay niya? Well, Kasi hindi siya makakuha ng... yes, makakuha naman siya but it will be permanently in her records, no? And I think this is also a warning for her na not her. A warning for Ira na if you will do this again in the future, no? Kasi parang sinasabi is parang bad publicity is still publicity. Pero kung uulitin mo to, the law will not take it lightly. Kung ngayon ang penalty mo lang ay fine ng 40,000, sa next you will be considered a recidivist and the penalty will be heavier. And again, yung cyber libel, ang penalty is hindi naman talaga fine. There's also imprisonment. So the option is, kumbaga, the discretion of the court is to impose either imprisonment or fine or both. So pwedeng imprisonment and that. And in our case, it was only a fine of 40,000 pesos. But then again, if you will repeat the same act of maligning other persons online, since you already have a record, yung effects sa kanya, most likely, magkakaroon siya ng heavier penalty kapag meron ng, let's say, another case filed against her. So, yun, pwede siya makulong. Miss Pauline, ngayon po na nakuha nila po yung verdict, yung victory po, no? Ano po yung next step for you po? Sa sarili niyo po, personally, tsaka po sa business niyo po? Sa business ko, feeling ko mag-i-start up from the beginning eh. Kasi talagang naglilo na ako sa online business, knowing we're all nasa online business kami lahat. Kasi nasira yung trust ng tao sa akin sa mga ginawa niya eh. Nataga ko sa as scammer, which is sobrang laki nun sa industry na ginagalawan namin. So ngayon, para kasing this ginagawa ko to redeem myself. So siguro, mag-i-start ako from the beginning. So, unti-unti ulit hanggang sa maging okay ako. And sa sarili ko, siguro, but this time I'll seek professional help. Kasi, andito pa rin yung trauma eh. Dala-dala ko pa rin siya. Yung TikTok, though nasa TikTok ako ngayon, hindi ako makapag-post kasi natatakot ako na anytime baka may mag-attack sa akin. Diba? Kasi sino ba ako? Hindi ako, wala, parang memes lang yung TikTok ko ngayon eh. Which is before, parang ini-encourage ko yung mga tao what is like to live in Australia, gano'n. Parang pinopromote ko yung Australian way ng mga Pilipino. Pero ngayon, sige nga, professional help, and siguro babalik ako only sa TikTok, and siguro magpo-promote ako if I can, to help kasi may mga friends pa rin ako sa online industry na okay ngayon. Siguro, I will try to help them unti-unti. Hanggang sa maging okay ako, saka ako babalik fully sa online business. What's the name of your online? Ngayon po wala na, pero before po is Basilides online shop, which is my last name without the vowels po. So, Pauline, mas mahirap yung time na yan kasi yung pandemic na sumabog, no? So, alam mo lahat ng tao, dependent tayo sa gadget. So, mas grabe yung impact sa'yo. Sobra kasi, Diba, yung pandemic. sabi ko nga kanina, sobrang hiyang-hiya ako lumabas kahit sa bahay namin, lalo sa suburb namin sa Australia, ang daming Pilipino. Siyempre. Sabi ko, hindi ko alam baka nakita ng mga Pilipino or yung mga puti na may mga asawang Pilipino or Pilipina. Alam nila na, kasi tinag yung location ko eh. Kaya ang liit lang nun eh.
Sabi ko, tapos mahilig pa mag-basketball yung partner ko, which is Filipino community. Hindi ako sumasama sa game niya. Tinatago ko yung sarili ko. Na sinasabi niya sa akin, ayaw mo lumabas. Eh, feeling strong lang ako eh. Hindi ko sinasabi na ganda na nangyayari sa akin. Pero sabi ko, ayoko lang manood. Pero yung trauma sa akin na, baka nakita nila eh. Baka, yung isip ko baka nakita nila, wala ko. Baka kaya haharap na damay pa yung partner ko na gusto na mag-basketball. Di ba? Yun, sobrang laki ng impact ng pandemic kasi talagang yun lang yung buhay namin sa Australia, magtrabaho, mag-basketball. Yun lang yung life namin. Tapos Filipino community cravings ang kumain ng mga Filipino food. Hindi ako makapunta ng Filipino restaurant. Kasi yung takot ko na baka nakita nila, baka paniwalaan nila, hindi ko ma-defend yung sarili ko kasi si Ira yun eh. Ang daming followers nun eh, mas mukha siyang credible sa mga sinasabi niya. Kaya ako wala, simpleng, sabi niya nga, tagalinis lang daw ako sa aeroplano. Regardless kung hindi na naman ano totoo, trabaho ko eh. Sabi niya, tagalinis lang naman ng aeroplano, yan eh ano, diba, legal naman na trabaho yun, kahit para sabihin natin yun yung trabaho ko. Yeah. Sabi ko, well, ayoko kasi ang dami na parang tinapakan niya buong-buo yung pagkatao na hindi niya alam kung sino ba talaga si Pao na nakilala niya. Sino ba talaga si Pauline. So, wait, hindi ako reporter ha. Gusto ko lang magtanong kasi ko. Never kang na-discourage kahit na napakahirap. Kasi 5 years is still 5 years. Was there a time of, suko na ba ako? Or, ano yung pinahawakan mo? Yun yung gusto ko malaman. Kasi di ba maraming ginaganyan. So baka may mapulot silang aral din sa'yo. Siguro, let's say, lang ako. Parang goal-oriented na lang akong tao na yung goal ko. At the end of this long 5 years, alam ko makukuha ko yung justice. Kasi na-provide ko naman lahat ng kailangan ng court eh. Nakapag-provide ako ng mga proof na meron ako. So yun na lang yung pinanghawakan ko na at the end of this long battle, makakuha ko ng hustisya. Yun. Ms. Pauline Fernandez po, question lang po, hypothetical question. Na-mention mo po before na magkaibigan po kayo. Yes. What if po, lumating yung araw mag-reach out po siya sa inyo at mag-apology or do you think you can still find it in your heart to forgive her since na-mention mo po magkaibigan niyo po kayo dahil? Siguro po, Hindi pa ngayon? Hindi ko po masabi, pero apology para sa para na lang formality, gano'n. Pero sa puso ko, grabe na kasi yung nasira niya, pati yung utak ko. Kumbaga, parang sa slang ng ng Pilipino, binaliw niya ako eh. Binaliw niya ako ng malala na hindi ako makatulog. Sirang-sira yung utak ko. Kasi yun nga, diba, sabi ko, naaling ako, kumbaga gano'n. Grabe yung ginawa niya. Anxiety. Oo. Yung anxiety na, yun nga, sabi nga nung ibang tao, bakit hindi ako agad nag-seek ng professional help. Which is, sabi ko nga, siguro dahil may strong foundation ako sa bahay, partner ko, yung family ko nakasupport sa akin. Yun. Pero may impact siya ngayon na nararamdaman mo. Like, pag yung phone mo, di ba? Ay, oo. Yung phone ko, pag umabot siguro yung notification ko, di ba, sa FB 9+, natatakot na ako, nag-delete ako ng Facebook kasi baka mamaya na-content na naman ako, na-post na naman ako. Wala bang kumampi sa'yo nun? Like sa online beauty? Walang nagsalita online pero ang daming nag-reach out sa akin ng friends sa Messenger. Na sinabi ko naman na huwag na kayong makisali kasi baka madamay pa kayo. And may online business din sila na alam ko yung magiging impact. Yung mga nag-reach out sa'yo, probably meron din ba silang na-experience sa kanya na gano'n? Which is meron din. Kasi ako yung una, tapos nasundan. Yung nangyari sa kanila, tinanong nila yung ginawa sa akin. Na-share ko din, na sinabi nila na ganun din yung ginawa sa kanila. So sabi ko, bakit ginawa? Parang nagulat lang din ako kasi kala ko sa akin lang doon na mag-i-stop. Pero naulit. Ma'am, how do you expect to start your life when you go back to Australia next month or this month? This month, sa Australia, ako po, ang life ko, siguro po as per normal pa din. Kasi sa Australia naman po, tahimik lang po yung buhay ko eh. Pero siguro may, may panghahawakan na ako. Parang, may panghahawakan na ako na, Strong ka na. yes. Strong na ako kasi na may justice na akong
nakuha eh. And I think the reason why we did this press con is for you to claim. Kasi nabasa ka eh, di ba? Public. Yes, So sobra. parang, yeah, it's parang right lang na ipakita mo na ikaw yung nanalo sa paninira. Yes. Yeah. Yes. And yung victory na nakuha namin nila attorney is siguro mababa lang yung fine, pero the word guilty sa balita, sa docu ko lang nakikita to eh. Yung guilty beyond reasonable doubt, tama ba attorney? Pero pag sa'yo pala nangyari, ang sarap sa feeling na nakuha mo yung justice. Yun. Tsaka attorney, sabi mo, hindi madaling yung sa cybercrime, hindi gano'n kadali, di ba? Yes, tulad nga na sinabi ko kanina, when it comes to cyber libel cases, Cyber libel. if we search online, parang yung mga umaabot sa Supreme Court na nagiging jurisprudence or basis natin when studying that particular case, parang wala pa sa 10. And even sa mga hundreds ng cases na pinakuha ng cyber libel, ang ending is either dismissal or meron yung mga instances na nagsisettle na lang yung parties. But pero yung ganito na umabot sa guilty verdict, it's very rare no so far. Kaya talagang it's a big thing, huge yun sa kanya na nagkaroon siya ng ganong klaseng vindication. Pwede po ba yung ilabas? Ilabas niyo po ba sa social media yung verdict? Sa Ay, personal? hindi ko pa po pinupost kasi naging tapakan ng ni attorney. Well, pwede naman, public records naman yung ganyang klase ng decision. In fact nga, no, nakita ko nga rin sa account ni Ms. Ira na pinapost niya rin talaga yung mga ganong, kasi again, this is not the first time that a cyber libel case was filed against her. Meron din naman before. So, we learned from those cases. And we found out na most of those cases have been dismissed. And yun nga, pinost niya lang yun sa, it's public records din kasi pinost niya naman. And I think that gave her fuel para talagang ilaban lang ito. Thinking siguro na parang kaya ko rin magkaroon ng dismissal sa case na yan. But then again, nandito tayo ngayon, and it's not a dismissal, it's a verdict of guilty. Question. Ma'am, can you say to us, ma'am, kung ano po talaga yung pinagpugatan nila? Bakit po kayo nagkasira? Kasi yun po kasi yung... Sisimulan mo siya ulit. Opo, yun pong pinagpugatan kung bakit nagkaroon po yung nangyari. You have to repeat it again. So parang she opted not to air her side, hindi niya dinefend. But yun, so wala siyang, hindi niya pinagtanggol yung sarili niya. Hindi siya nag-testify yun. Sir, ano po yung may papayo niyo sa mga ganyan pong mga pangyayari? Lalo na po sa social media. Siguro na in a world like this na sobrang dali mag-destroy ng tao. Parang just one post can destroy a person, and the more if you are an influencer, no? So parang we have to keep in mind that we have that responsibility na lahat ng ipopost natin is within free speech. It will not impute crimes or malign other persons. Kasi once you cross that line, there are consequences. So just like this, so meron siyang cyber libel, and there's a possibility that you will be imprisoned for it. So hindi lang tayo basta click or post ng post. We have to keep in mind na dapat within the bounds of the law lang ang pinopost natin. Sir, how about din po sa mga nagko-comment doon sa isang post? Meron din po ba yung maaari din pong may isang pang cases? Kasi minsan din po yung problema eh. Yun, actually, good points kasi actually sa current jurisprudence natin, yung mga nagko-comments lang, hindi talaga sila actually pwedeng idamay ba sa case. Kasi ang pinaka-ano lang natin, yung malefactor lang natin is the one who posted, the one who published yung post na subject ng cyber libel. Kahit po sabihin na nagsa-second demotion sila doon sa post. Kinoconnect po nila yung sarili nila, may mapangyayari na. Yeah, for now, basta pag comments lang, hindi siya kasama. So I think that's also one good reason, no, siguro for our lawmakers to revisit na parang
How about naman yung mga nagko-comments, minsan mas malala pa sila. Exactly. But then again, yun nga, for now, ang kasama lang talaga na malifactor natin is yung the one that make the post. Pero yung pag-share ko, kasi yun, na-disseminate, di ba, added dissemination. Tapos kinukulik din po nila yung Yes. sarili nila yung mensahe. Good point. Kasi when you share it, you are the author. So, ngayon, this time, you are not the author of the crime. Yung kasi minsan po, sinasabi nila na same case, same scenario nangyari din sa kanila. Same person din yung pinag-uusapan nito. Parang gano'n din po. Yes, basta pasok yung mga elements, lalo na lalo na dyan, yung senior mo siya, you are already the author of that post. So, parang pwede ka na rin, kasi walang cyber. Ma'am, right now po, what's the status of yours? Kumusta po kayo? Ano po yung pinagkakamalan? Totally nakabukas po na kayo. Hindi po ako naka-move on totally kasi naladala ko pa rin yung trauma eh. Yung, siguro nga ngayon, takot ako lumabas ng QC. Although nag-QC kami gumagala lagi. Natatakot ako kasi lalo siya. Parang sikat, sobrang sikat na siya ngayon eh. Natatakot ako, kung napapansin ng mga kasama ko, tumitingin ako sa paligid ko na baka anytime may nagtitake ng photo ko, sinisend sa kanya. Ganon. Kasi yung trauma iba eh. Tapos anytime baka pwede niya akong sundan. Na baka mamaya ano na lang mangyari sa akin. Which is alam ko hindi naman niya gagawin yon. Pero yung pagiging aning ko sa ginawa niya, nandiyan na yung baka hindi man siya yung supporter niya, yung gumawa sa akin na hindi maganda. Ang nakakatakot kasi diba, sobrang grabe rin yung crime rate natin dito na hindi ko alam na anytime may mangyari sa akin dahil sa kanya. Yes. Miss Ano po yung source of fund from right now? Ako po, source of fund ko. Yung source of fund, paano po kayo ngayon? Okay naman po yung work ko sa Australia. And may enough savings naman po kami. So, I'm okay po in terms of money. Attorney, may question ako. Di ba, syempre kung may verdict na guilty siya, tapos ginagamit mo yung TikTok na platform, di ba, para mag-bully ka, have you ever thought na dalhin siya sa TikTok Philippines para mapan? Kasi, I mean, marami ng charges, di ba? I mean, di ba, you're using the platform to ruin people or to get attention. Meron ba kayong gano'n na naisip na baka gusto niya rin iparating din siya sa TikTok para mas maging aware din yung mga tao? I think actually parang TikTok itself, no, they have internal rules and policies na once violated, they automatically ban a person. Right now, of course, we can only speak based on speculations and other news and instances na nakikita natin na talagang binaban nila. So, there's that possibility. Isa yung mga consequences na. Miss Pao, after po ba ng verdict na guilty po siya, meron po ba kayong narinig sa side niya? Wala. Wala po. Para sa akin, wala. Wala naman. Thank you. Miss Pao, kamusta po yung pamilya niyo naman po with this issue po? Yung family ko siguro, they're taking it very slow. And yung papa ko and yung parents ko, okay naman sila. Yung father ko nga, nagsasabi pa na patawarin ko na lang siya. Pero sabi ko pa, hindi mo alam yung pinagdaanan ko for me to forgive her. Kasi parang gusto kami papa na matapos na, para maging tahimik ka ng lahat. Kasi parang sobrang bait ni papa eh, na to the point na gusto niya patawarin ko na lang. Sabi ko pa, hirap. Kasi muntik mawala yung pamangkin ko, muntik malaglagan ng anak yung pinsan ko dahil sa kanya eh. Talaga kasi tinakot nila kami. Ano ko sa attorney, nag-ikot siya sa buhay. Nag-ikot siya, inikutan nila yung bahay ng pinsan ko eh. Tapos nag-i-stop pa sa harap ng bahay ng pinsan ko. Na alam niya na yung pinsan ko, maselan yung pagbubuntis nung pinsan ko ngayon. Kasi yung pinsan ko yung parang EA ko eh. Siya nag-handle lahat. Umistop hanggang sa, yun sabi ko sa pinsan, sabi niya, Pao, hindi ko alam baka mamatay yung anak ko. Kasi tinugo na yung pinsan ko eh. Sabi ko, kaya isa rin sa nag-trigger sa akin na mag-continue ng case yun. Kasi ang dami nang nadadamay, hindi lang ako eh. Hindi lang yung negosyo ko, yung mama ko, nadamay na yung papi, yung kapatid ko. Ngayon naman yung pinsan ko na muntik lang malaglag yung bata. Na buti na lang, nakasurvive yung pinsan ko, malaki na yung pamangkin ko. Siguro dahil na rin sa malakas yung faith namin kay Lord, buong family, na sabi ko, try mo i-ignore. Pero sobrang takot na takot siya nung time na yun. Or hindi pwedeng kasuhan yung para emotional damages.
Actually, kasama naman talaga yung civil aspects when you file a case for cyber libel. And yun nga kaya nasabi ko kanina, I think it's high time to revisit or rehash our existing cybercrime laws kasi parang in this case, although we feel that we've been vindicated, pero parang medyo kulang kasi parang it's not commensurate, the penalty is not commensurate to the pain that was caused to Pauline. So, yun nga, although there's a possibility na mag-impose sila ng mataas na civil damages as high as 1.2 million, I think. But in our case, ang inano lang nila ay 40,000 pesos. Nawala yung self-confidence mo, no? Because you told me before, maano ka nga di ba? Sobra akong active before sa social media to promote my business, to promote the products. Kaya siguro nakilala din ako ng ibang online seller na nag-i-start noon. Kasi nga, talagang active ako kahit nasa ibang bansa ako, hindi na naakalain na nasa ibang bansa ako. Kasi active ako mag-promote lahat, magbenta ng kung ano-ano. Which is, after nung nangyari, wala talaga. Hindi ko ma-delete yung messenger ko kasi yun yung pinaka-point of contact ko sa family ko, kala mama. Kasi yung mama ko nag-iisip ko kasi pandemic, hindi siya makalipad sa Australia. So nandito siya, doon ko lang siya kaya makontak sa messenger. Kahit na pinokontakte ako ng mga negative comments, gumigising ako ng may 10,000, 5,000 viewers na hindi ako sanay. Kasi more on business and benta lang talaga ako sa social media. Na mula nung sumabog yung issue ni Ira sa akin, yun, gumigising ako ng maraming angry react sa messenger, mga reaction sa post ko, puro angry. Na sobrang sakit. Sobrang traumatized lahat. So, encourage ka nang panorin siya pag nag-live? Or may nagpapadala din sa'yo ng mga ano? Depende sa araw. Pag yung araw na bumabalik lahat, hindi ko kaya eh. Pero pag yung siguro dumaan lang sa FYP ko, scroll din agad. Siguro 5 to 10 seconds lang, gano'n. Professor, I have two questions. Yes po. Babalik lang ako ng konti. Aside from the trauma, the emotional and the trauma na pinagdaanan mo, how much are we talking about in terms of yung mga losses sa business since pumutok yung issue? Yung first question. Yung losses ko, siguro let's say, kasi ang profit ko nung time na yun, kumikita na ako ng at least 2 million per weekend. Tapos, stop ko na siya straight away. Kinat ko lahat, binenta ko lahat. Kasi ayoko na ako makonect. Kasi natatakot na ako baka yung buyer na to connected sa kanya. Ganun ako kaaning. Na binenta ko na sa gusto mag-take all ng products. Nang pagpalugi, basta lang matapos na ako. Yun. Kaya sabi ko nga kanina, yung tingin ko before, kasi ganun na nga yung income ko, parang gusto ko na mag-settle down sa Pinas. Kasi mas kumikita na ako ng mas malaki dito kasi sa work ko sa Australia eh. Diba? Kung kumikita ka rin naman ng ganun kalaki, ba't ko pa mag-i-stay sa ibang bansa? Ayun. Doctor, my second question. The court order decision is considered as a win, diba? Win na rin siya, and a warning to all, everyone. But do you think we need to have tougher penalties or higher fines maybe para, it's not just a warning, but hindi talagang Definitely. Actually, kung ako lang masusunod, dapat imprisonment talaga eh. No? But our existing cyber law, ang sinasabi lang, the penalty is either imprisonment or fine or both. So parang dapat tanggalin na yung fine lang, di ba? Kasi parang just imagine, no, siya pa lang, ganun na yung trauma na na-cause sa kanya. What more yung iba na parang sa sobrang traumatized nila, hindi na lang sila lumaban. So, parang although it is a vindication in some way, pero parang palagay ko dapat mas tougher yung mga penalties na inaano natin sa cybercrime. Parang ang sagot ko lang, yun lang. After nang nangyari sa akin, yung reaction ko pa, yun lang, after nung trauma, kasi ang akin na lang po, gusto kong kumbaga, although financially, pero parang kasi knowing na ito business siya, di ba? Parang malaking factor sa kanya kung nakuhanan mo siya eh. Kumbaga sabi ko nga po, kung may makukuha ko sa kanya, hindi ko kukunin eh. Ibibigay ko sa charity kasi ayoko ng pera niya. Gusto ko lang may makuha sa kanya para
parang masaktan ko lang din siya kahit konti. Kumbaga yung sakit na mabibigay ko sa kanya, barya na lang sa kanya yun eh. Pero yung makuhanan ko siya, kumbaga sa akin na lang, Meron kang maibalik sa sarili oo, mo, may maibalik sa ginawa niya. Sa ginawa niya sa akin. Kasi yun lang, ang reaction ko talaga dun sa 40K is yun lang. Yun lang. And valid yung nararamdaman mo kasi nasaktan ka ng sobrang. Pero yun nga po, at the end of the day, guilty pa din siya eh. Kaya kung ipagsigawan na, guilty ka! Bakit ako siya, guilty ka sa akin. Kaya kung sumigaw na gano'n, wag mo kung aanay, guilty ka. Parang ayun po, parang salitang kanto na pandaran ko na lang sa kanya yung guilty ka. Nung nalaman niya guilty siya, anong ginawa niya sa social media? May paletsyon. Ayun So, ano malaman? Ayun nga, sinad ko kay attorney yun eh. Kasi parang ang sarcastic ng reaction niya na nag-post pa siya na thank you Lord sa blessing. Sabi ko, anong blessing? Eh, guilty ka. Anong blessing kasi hindi ka nakulong? Na pwede mo bang ulitin yung ginawa mo saan kasi 40K lang yung fine mo? Which is, ang gusto kong maging reaction niya doon is maging lesson sa kanya na huwag niya nang ulitin, na huwag na siyang manakit ng ibang tao sa social media. Although business is business, pero do your business in a good way, do your marketing in a good way. Nagawagin ka ng influencer na mag-promote ng products mo, hindi yung maninira ka ng ibang products kasi mas better yung product mo. Kasi parang ganun pinag-i-atake niya eh, na nakakasakit siya ng ibang tao. Na sana huwag niya nang ulitin kasi nga may guilty verdict na siya. Yun nga po sabi ni attorney ngayon. Ayun nga po, sabi nga po ni attorney, ngayon eto lang, kasi susunod baka mas malaki na yung maging yung maging consequence ng cyber libel na kung meron man siyang mga case pa. Sorry na, Attorney, mag-motion for ano ba kayo? For bigger damages kung nangyari sa kanya? Di ba? Actually, yun nga. Hindi sapat. Yun nga. So parang sabi ko nga parang it's not commensurate. Yung pain, yung amount of 40,000 is not commensurate dun sa pain na nangyari sa kanya. So we are exploring of course that option na ilalaban namin na parang dapat more pa dapat ng civil. I mean, civil damage. Civil damage. Sige po. Online business ko. Kasi na parang naghihintay sa akin ng trabaho eh. Kasi gusto nila ako maging boss ulit eh. Kumbaga, kung uulitin niya ulit, uulitin ko ulit yung magpapalit kami na attorney ng case. And hopefully this time hindi na maging lenient yung court. Kasi paulit-ulit ng ginagawa. Yun lang. Ano ba yung gusto niyang maging lesson sa kanya? You want her to stop? Ano ba yung gusto niyang sabihin na para mag-stop? Hindi lang po para sa akin, kundi sa iba rin pong mga nadamay niya na sana lang po tumigil na siya sa ganitong klase ng way ng pagmamarket. Siguro let's say yun po yung way ng pagmamarket niya sa business niya, yung paggaganon sa ibang tao. Pero sana mag-market na lang siya ng, kasi alam ko matalino siya eh, mag-market na lang siya ng decente, na gamitin niya yung pagmamarket niya ng product niya or ng sarili niya ng mas maayos, and use social media in the right way. Kasi maraming nandyan eh. Kumbaga may mga minor nga dito sa social media eh. Nakikita nila na, yumaman siya dahil dyan. Baka gayahin din nila. Kumbaga nagiging example siya sa mga younger generations na sana use it ng mas maayos na lang. Yun lang. Kasi so far, ang daming nag-look up sa kanya eh. Kasi diba, successful na nga siya. And yun lang.